Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito, mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin, kumustahin ho natin ang buhay ho ni Senador Bato de la Rosa. Ha? At itong si Congressman, Pulong Duterte, ha? Congressman ng District, tama ba? District 1 ng Davao. Ng Davao. Kumustahin din ho natin ang buhay ho nito. Dahil itong dalawang ito, napapabalita, hindi ho nagpapapasok. Pagkakaiba nga lang, itong si Bato de la Rosa ay hindi nagpapasok dyan ho sa Senado dahil takot na at nanginginig, namumutla na dahil yung soft copy ho ng warrant of arrest ng ICC about ho sa crimes against humanity, yung soft copy ho niyan, according kay Ombudsman Boyeng Rimulya, ay nasa kanya na at nasa kanyang mahiwagang cellphone. Ito naman si Pulong, hindi naman ho wanted ito. Wala naman ho pinagtataguan to. Hindi lang ho alam kung bakit hindi ho nagpapasok. Baka tinatamad. Kumbaga, gusto lang yata nando dun sa Davao at sumasahod ho dyan sa House of Representatives. Unahin ho natin to si Senador Bato de la Rosa kasi nga ho, mga kababayan, magmula ho nung break ng Senado, nung Nobyembre, hanggang doon ho sa Disyembre na kung saan ito hong si Ombudsman Boyeng Rimulya ay may in-expose sa kanyang programa. May programa ho kasi ito sa radyo. Na yung soft copy ho ng warrant of arrest galing ICC about sa crimes against humanity versus Bato de la Rosa ay nasa kanya na. Yung soft copy nasa kanyang cellphone. Ay magmula ho noon, siyempre, napakinggan, narinig ho yan ni Senador Bato de la Rosa. Magmula ho nung araw, oras ho na yun na in-expose ni Boyeng Rimulya na nasa kanya na ang soft copy ng ICC warrant para kay Bato de la Rosa. Ito si Senador Bato de la Rosa ay para hong naglahong parang bula. Hindi na ho pumasok, no show na, dyan ho sa Senado. Wala na. Although sinasabi dati ni ex-Senate President Chis Escudero at Tito Sen na hindi sila papayag na itong si Bato de la Rosa ay arestuhin doon sa loob ng Senado. Especially sa sesyon. Especially oras ho ng opisina. 8 to 5. Hindi ho sila papayag. Siguro ayaw ho nilang mababoy ang rules ho ng Senado. Siguro sa labas ng building, pwede. Sa parking lot, ewan lang natin, pwede rin siguro maaresto. Doon sa gallery session, doon ho sa mismong gallery session, doon ho sa Senate, hindi ho sila papayag. Hindi ho dahil sa pinagtatanggol ho nila si Bato de la Rosa, ang inaalagaan ho nila ni Tito Sen at ni dating ex-Senate President Chis Escudero ay yung kahalagaan ho ng Senado. Hindi ho, ayaw ho nilang mababoy. Hindi dahil sa pinagtatanggol nila si Bato de la Rosa. Siguro si Bato kahit damputin sa kalsada yan, siguro si Chis tsaka si Tito Sen, wala namang pakialam dyan. Ngayon mga kababayan, mga ka-analyze, magmula noon hindi na ho nagpakita ito. Pero, sumasahod ho yan ng 300,000 monthly. Bago ho magpasko, New Year, baka nakatanggap pa ng mga, ng bonus sa gobyerno. Dahil ano pa siya nun kumbaga sumasahod siya nun So, pasok din lahat ho ng bonus niyan. Sabi ko nga, kung naaalala nyo, itong si Bato de la Rosa, nung panahon ho ng pandemic, ang mga session ho nasa Zoom. Kala niya, tapos na yung live Zoom nila. Abay, naabutan ho yung sinabi niya. Sabi niya, sarap ng buhay dito ganito lang, tapos sasahod na naman. Oo, natatandaan niya. Tapos tawa siya ng tawa. Tapos nagulat siya, nakalive pa pala. Kasi nung mga time na yun, hindi ho recorded. Live pa rin kahit session sa Zoom. Naabutan yung salita niya ng gano'n na sarap ng buhay natin Ganito lang, tapos sahod na naman. So, ibig sabihin, ito si Senador Bato de la Rosa ay mukhang sahod. Sabi ko nga, kung talagang hindi ho makapal mukha nitong kalbo tuloy, sorry. Sorry, take two.
Sabi ko, kung hindi ko makapal mukha nitong taong ito, eh siya ho pwede yung magkusa eh. Pwede siyang mag-post sa kanyang mainstream media, Facebook, at dahil na-address niya kay Tito Sen, or utusan niya yung mga staff. Ay according nga kay Amy Mangusin, Amy Marcos, eh nakakapirma pa raw doon si Senator Bato de la Rosa. Kaya para sa kanya, eh nagtatrabaho pa rin. Oh. So ibig sabihin, may kakayahan ho ito magbigay ng memorandum, statement para sa way sa kanyang staff. Pwede siya manawagan, magbigay ng statement, pahayag na Senate President Tito Sen, gumawa ka ng pinahintulutan ko na i-hold mo na ang aking sahod. Huwag niyo na akong pasahurin kasi hindi na ako pumapasok dyan. Nakakaya. Pwede yun eh. Eh, ang problema, makapal nga mo ka eh. Makapal nga mo ka eh. Paano tatablan? Oh. Okay ngayon, mga kababayan, ngayong araw ho na ito, si Tito Sen, although nung mga unang mga nakaraang araw, linggo, ay sinasabi niya wala raw ganung implement sa Senado na kapag hindi pumasok, hindi na makakasahod. Pero ngayon ito ay ginagamitan niya na siguro ng kapangyarihan bilang Senate President. Bisahin natin. Iminungkahi ni Senate President Vicente Tito Soto III kay Senador Ronald Bato de la Rosa na ikonsiderang huwag munang kunin ang kanyang sweldo bilang senador hanggat hindi pa ito pumapasok sa Senado. Ayan eh. Kasi nga mga kababayan, napakasakit ho nito sa mga maliit na manggagawa. Sa mga sumasahod ho ng minimum wage na kung saan no work, no pay. Lumindol, bumagyo, bumaha, pumapasok pa rin. Ito isipin mo sinabi lang na may soft copy na si Ombudsman Boying Rimulya, hindi na pumasok. Takot na takot makulong. Samantalang sabi niya dati, make my day, make my day. Sabi niya kay dating Senador Antonio Trillanes, kahit ikaw pa umuli sa akin, kahit ikaw pa umaresto, magposa sa akin, walang problema. Make my day. Pati doon sa interview sa kanya ni Julius Babaw, sabi sa kanya ni Julius Babaw at ni Christine Bersola, hindi ka ba natatakot kapag lumabas na yung warrant mo galing ICC? Sabi ni Bato de la Rosa, hindi. Go on. Hindi, may sinabi siya. Meron siyang isang sinabing word na English nakalimutan ko lang Nagyabang pa ng ganon. Ngayon ito, mga kababayan, soft copy pa lang, hindi pa official, hindi na ho nagpakita. Siguro ayaw niya magtiwala na kahit hindi siya papahuli ni Tito Sen, or sinasabi ni dating ex-Senate President Jesus Escudero, hindi siya papahuli sa loob. Ang problema, hindi naman agad siya paggising niya ng bahay, syempre hindi naman agad bigla na lang nasa loob ng Senado yan. Babiyahe pa yan. Paano pagkababa niya sa akin, bigla nang lumabas yung official, tinatago lang pala yung official kasi hindi siya lumulutang. Kapag lumutang siya, tsaka na ilalabas yung official. Hindi alam na, arresto na. Hindi na makakarating yan sa pintuan ng Senado. Ibig sabihin advance ang utak ni Senador Bato de la Rosa. Matindi rin no? Talagang pulis nakakapagtaka rito kay Senador Bato de la Rosa. Sabi niya dati sa interview kay Karen Davila, handa siyang sumalo ng bala kay Digong. Ang problema, kahit damayan niya si Digong sa kulungan, magpahuli siya, kahit di sila magkasama sa detention center, isang building lang sila. Ayaw magdusay, parang gusto si Digong lang pagdusahin niya doon sa war on drugs, extrajudicial killing. Kaya yung mga ganyang matatamis na salita, wala yan Sa una lang yan So, ayan, si Tito Sen. Medyo tinabla na talaga kasi nakakapala na ho sa mukha nito ni Bato de la Rosa. Kung yung una nga sabi niya walang implement na ganyan na pag di pumasok di makakasahod. Pero syempre bilang Senate President, may kapangyarihan, may kakayahan si Tito Sen na i-hold na yan. Ano yan? Hanggang December sasahod ka? Matindi ito, magpunta naman ho tayo mga kababayan. Dito naman ho siya isinusulong gustong i-implement ho ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. Sayin ho natin. Nakita nyo dyan sa screen. Inihain ni House Majority Leader at Ilocos Norte, Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos, ang panukalang magpapatupad na no work, no pay
policy sa mga miyembro ng Senado at Kamara de Representantes. Oh. Ah, House yan at sa Senado. So, ibig sabihin sa pulhuri ito, sa pulhuri ito sa pagmumukha itong si Bato de la Rosa at itong si Pulong Duterte na napapabalita nung nakaraang taong pang tamad at hindi masyadong nagpapapasok ho ito dyan sa Kamara. Ano, no work, no pay sa Senado. Kamara ay tinutulak ni Sandro Marcos. Basahin mo natin yung kabuang balita, mga kababayan. Kapagod magbasa, no? Inihain ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang panukalang magpapatupad ng no work, no pay policy sa mga miyembro ng Senado at Kamara de Representantes. Hindi lang ho sa Senado to, hindi lang ho senador ito sa Senado. Lahat no ng kawani ng Senado, mga taga diyan. Pati ho sa House of Representatives, hindi lang ho mga mambabatas. Ang kasali diyan, buong empleyado ng House of Representatives. Sa kanyang panukalang no work, no pay for member of Congress, House Bill 7432, sinabi ni Marcos na ang prinsipyo ng no work, no pay ay isa sa general labor standard na ipinatutupad sa mga manggagawa sa buong bansa. Pero ang mga miyembro umano ng Kongreso na siyang inatasan na gumawa ng mga batas ay kumakatawan sa publiko at binabayaran, pumasok man o hindi. Tama naman. Kasi nga, isipin mo, si Juan de la Cruz, pag hindi pumasok sa pinapasukan niya, walang sahod. Walang bayad ng araw na yon. Pero yung ating mismo mga public servant na mayayaman na, mapepera na, pag hindi pumasok, kung sino pa yung mapepera na, yung pa rin may bayad. Lalo na itong si Senador Bato de la Rosa na makapalang mukha, wala man lang kusa na, Tito Sen, Senate President, tigil mo na yung sahod ko kasi hindi ako pumapasok. Wala nasasarapan yata ang impacto. Nasasarapan yata itong senador na ito. So kasalukuyan ay nasa 300,000 buwan ng sahod ng mga kongresista at senador. Pares lang palang 300,000. Sa ilalim ng panukala, ang sahod ng mga mambabatas ay makabatay sa kanilang pagpasok sa sesyon ng plenaryo pagdalo ng mga pagdinig ng komite at iba pang opisyal na trabaho ng mambabatas. Sinabi ni Marcos, Sandro Marcos ito, na ang kanyang panukala ay nagpo-promote ng transparency, accountability at integrity sa pamumuno. Kasama rin umano sa panukalang ang pagbibigay ng mga exemption kaya hindi nakapasok gaya ng pagkakasakit at paggaganap ng official duty sa labas ng batasan at ang pagpaplaspika ng attendance ay lalagyan din ng karampatang parusa. Kasama rin sa panukala ang paghalathala ng attendance record ng mga mambabatas. Siguro taunan yan kung ilan ang pinasok mo sa 365 days. So okay to. Maganda tong gustong pa-implement ginagawang batas ho ni Congressman Alexander Sandro Marcos, mga kababayan. Ito nakakatawa, mga kababayan. Siguro para hindi halata, kahit hindi pa naipapasa itong batas na ito, sinusulong pa lang, naging advance ang utak ni Congressman Pulong Duterte. Kumbaga, parang, sige, pasok na ako. Nakakaya naman kung kailan naipasa ang batas. Tsaka ako papasok, masyado naman yatang halata. Tinanong si Alexander Sandro Marcos, si Congressman Marcos, ano masabi mo? Si Pulong, bigla na lang pumasok. Pakinggan natin. Sir, in the run-up to the resumption of the plenary, Madyo, ano masasabi nyo? After po lumabas nung no work, no pay, pumasok daw po si Kong Pulong. I'm sorry? After po lumabas yung no work, no pay, pumasok daw po today si Congressman Pulong Duterte. I mean, it hasn't been passed. Gumagana na. No, no comment na lang. sir, in the run-up to the resumption of the plenary, Narinig niya? Sabi ng reporter, ano masabi niyo, Congressman Marcos, si Pulong, after nyo sabi na no work, no pay, bigla na lang pumasok. Hindi pa napapasa. Gumana na. Simple lang, di ba? Simple lang yung banat, di ba? Talagang sapul na agad.
siyempre nga naman, nakakaya naman yung Congressman Pulong Duterte na hintay niya pang pumasa tsaka siya papasok. Masyado namang halata. Hindi pumasok na siya ngayon para hindi naman masyadong obvious, di ba? Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.